Magsasanib puwersa nga itong Bruhang Davina at Bruhang Sonia upang tuluyan masira ang pagsasama ni Raymond at Charles. Kaya naman dito walang kamalay-malay ang magkabilang panig na tuluyan silang masira ng mga bruha sapagkat ibinalita nga ng Bruhang Davina dito kay Raymond na mag-file nga ng annulment itong si Charles. Kaya naman dito naniwala naman agad itong Raymond sa peking kwento ni Divina. Dito nga magwawala itong si Raymond sapagkat hindi nito matanggap na tuluyan na siyang iwan ni Charles. Dito nga lahat ng nakapaligid dito kay Raymond puro ayaw kay Charles sapagkat maging si Libby na kinikilalang anak ni Raymond ayaw din ito kay Charles. Samantala nakarating naman dito kay Charles ang sinabi ni Sonia dito kay Adria na gustong magsampa ni Raymond ng kaso dito kay Charles at gusto nitong ipaanul ang kasal nila. Kaya naman dito agad napupuntahan ni Charlene itong si Raymond upang personal na malaman ang katotohanan. Ngunit sa hindi inaasahan, lalo pa masira ang tiwala niya dito sapagkat makikita nga niya ito na walang pang-itaas at mahimbing ang tulog sa kama ni Davina. Wala ngang kamalay-malay itong si Raymond at Charles na nagtagumpay itong si Davina sa pagsira sa kanila. Kaya naman dito sinabi ng Bruhang Davina dito kay Charlene na wala nang daw sa kanya itong si Raymond sapagkat pagmamay-ari na ito ni Davina. Samantala, may mabubuo naman na pagmamahalan sapagkat nagtapat na nga itong si Xavier ng kanyang pag-ibig dito kay Princess. Kaya naman dito wala naman patumpik-tumpik itong si Princess at agad na sinagot itong si Z sapagkat mahal nga niya ito. Ngunit ang lahat ay tila bagyo ng panibagong mga kaguluhan. Habang naglalakad mag-isa si Charlene, basang-basa sa ulan at sugatan ang damdamin, may isang lalaking may itim na hoodie ang sumunod sa kanya. Nagmamadali siyang bumalik sa kotse, ngunit bago pa siya makapasok, may kumubkob sa kanyang bibig at tinutukan ng patalim. Sumakay ka kung ayaw mong mapahamak, malamig na bulong ng lalaki. Samantala, habang si Davina ay nagbubuni sa tagumpay, biglang dumating si Lon, ang lalaking dating kasintahan ni Davina na matagal nang nawala matapos nitong mabunyag na pinagnakawan siya nito ng pera at itinakbo ang ari-arian niya. Ngunit ngayong bumalik si Lon, may hawak itong ebidensya laban kay Davina, mga voice recordings, video clips, at dokumento na nagsasabing ang lahat ng ginagawa nito ay bahagi ng isang malawakang plano upang agawin ang lahat kay Charlene. Tapos ka na, Davina, malamig na sambit ni Lon. Hindi lang si Raymond ang nawalan, kundi pati ang buong pamilya nila dahil sayo. Sa kulungan ng isang abandonadong bodega, nagising si Charlene, nakatali at nanghihina. Tumambad sa kanya si Sonia. Hindi lang ito tungkol kay Raymond, ani Sonia. Matagal na akong may galit sa pamilya mo. Pinakulong ako ng tatay mo noon sa kasong hindi ko ginawa. At ikaw? Ikaw ang kabayaran. Sa kabilang dako, nagsimulang magduda si Libby. Sa kabila ng galit niya kay Charlene, napansin niya ang biglaang pagbabago ng kilos ni Davina, madalas itong may kausap sa telepono, at palihim kung makipagkita sa isang lalaking may peklat sa mukha. Kaya isang gabi, sinundan niya ito. Doon niya nakita si Davina na binibigyan ng sobre ang lalaki. Laman ng sobre ang litrato ni Charlene, nakatali at duguan. Agad siyang nagtago at kinuna ng video ang tagpo. Sa unang pagkakataon, nagdalawang isip si Libby kung tama ba ang paniniwala niya laban kay Charlene. Nagkausap si Libby at Xavier. Xavier, may kakaiba kay Davina. At tingin ko delikado si Tita Charlene, bulong ni Libby habang nanginginig sa kaba. Nagsimula ang mas mabilis na pag-ikot ng mga pangyayari. Nagsimulang imbestigahan ni Raymond ang galaw ni Davina nang may ipakitang si Lon sa kanya, nilalaman nito ang voice recording ni Davina na nagsasabing walang kasalanan si Charlene. Ginamit ko lang ang katawan ko para paniwalain si Raymond na sa akin siya. Nanginginig sa galit si Raymond. Paanong nagawa ko ito kay Charlene? Agad siyang nagtungo sa estasyon ng pulis upang ipasama sa operasyon ang paghahanap kay Charlene. Ngunit may kasabwat si Sonia sa loob ng pulisya, kaya't hindi agad gumalaw ang otoridad. Sa huling saglit, si Libby at Xavier na ang kusang gumawa ng paraan. Pumasok sila sa warehouse nang hindi alam kung ano ang naghihintay. Sa gitna ng dilim at tahimik na paligid, narinig nila ang pag-iyak ni Charlene. Libby anak, mahina nitong wika. Hindi ako anak mo, malamig na sagot ni Libby, ngunit sa halip na talikuran, pinakawalan niya ang tali ni Charlene at tinulungan itong makatayo. Ngunit bago sila makalabas, sumulpot si Sonia. May dalang baril. Huli na ang lahat. Walang makakaalis dito ng buhay. Putok. 1, 2, 3, sunod-sunod ang putok ng baril. May tumama. May tumumba.
Sa gitna ng usok at pag-ulan ng salitang kasinungalingan at katotohanan, isa ang tumayo, si Charlene, sugatan ngunit buhay. At sa kanyang tabi, si Libby, umiiyak habang yakap ang inang matagal na niyang tinanggihan. Samantala, si Davina ay tumatakbo sa mga eskinita, hinahabol ng batas at ng mga multo ng kanyang kasalanan. Hindi niya alam kung saan susuling hanggang sa isang madilim na kanto, sumulpot si Lon. Hindi ka makakataka sa karma mo, Davina. Plinano nga ng husto ni Divina at nitong si Madam Sonia na palabasin niya kay Charlina na itong si Raymond niya ay nagstay sa bahay nitong si Divina at may nangyari na naman sa kanila. Kaya naman na isagawa nga ni Divina ang bagay na ito habang lasing na itong si Raymond. Nang makarating na kay Charlene ang balita na magkakaroon na nga ng announcement sa marriage nilang dalawa ni Raymond mula kay Attorney Adrian ay agad na itong napasugod sa mansyon. Ngunit ayon kay Madam Sonia ay nasa bahay na ito ni Divina at kasakasama nga ni Raymond ngayong gabi itong si Divina. Dahil dito ay napasugod niya itong si Sharon sa bahay ni Divina at hindi naman siya nagkamali nang maabutan nga niya si Raymond sa kwarto nga nitong si Divina. Naalimpungatan niya itong si Raymond matapos nga niyang makitang nakahubad na naman siya at naroon pa siya sa bahay ni Divina. Sinabi niya na magpapaliwanag siya kay Charlene subalit hindi ito nakinig sa kanya. Sinampal na ni Charles itong si Raymond at sa totoo lang ay durog na durog si Charles nung mga oras na yon. Iyak na siya ng iyak kaya naman tinawagan nga niya si Attorney Adrian. At ayon na kay Charlene ay gusto niyang kasuhan ng bigam o adultery itong si Raymond at itong si Divina. Gaganti siya sa dalawa at nung mga oras na yon ay hindi na naisip nitong si Charlene na baka mamaya ay gawa-gawa nga ni Divina ang bagay na yon. Nang makatanggap nga ng letter itong si Raymond mula kay Attorney Adrian na kinasuhan niya silang dalawa nitong si Charlene, ay nagalit nga siya dito kay Divina at sinabi niyang ito ang dahilan kung bakit nasisira ngayon ang marriage life niya. Ngunit ayon kay Divina ay hindi niya naman kasalanan kung hindi nakikinig sa kanya si Charlene. Ayon din dito kay Divina ay isang pagkakamali lang talaga ang nangyari sa kanila at pinalala lamang iyon itong si Charlene. Kaya't ang dapat nasisihin ni Raymond ay walang iba kundi itong si Charlene. Agad namang dinipensahan nitong si Raymond ang sinabi nga nitong si Charlene dahil nakarating na nga sa korte ang kanilang kaso. Ngunit dahil na rin sa pangyayari na may ebidensya si Charlene na may naganap nga dito kay Divina at kay Raymond kaya naman nanalo nga siya sa kaso. Subalit hindi matanggap noon itong si Divina na kahit na anong gawin niya nitong si Raymond at kahit kinasuhan pa nga sila nitong si Charles ay mahal na mahal pa rin ni Raymond ang kanyang asawa. Ngunit dito palang nagsisimula ang tunay na gulo. Isang gabi, habang pauwi na si Raymond mula sa opisina, may nakasunod sa kanyang isang motorsiklo. Hindi niya ito pinansin noong una, ngunit napansin niyang sumusunod ito sa bawat liko niya. Nang huminto siya sa traffic light, bigla siyang tinutukan ng baril mula sa rider na nakasuot ng helmet at face mask, "Huwag kang kikilos," sambit ng lalaki bago siya tinulak papasok sa isang van. Kinabukasan, nagulantang si Charlene nang makatanggap siya ng isang video clip mula sa anonymous number. Nakita niya si Raymond, duguan ang mukha, nakatali ang kamay at sinisigawan ng isang babaeng hindi niya maaninag. Sa background, narinig niyang pamilyar ang boses ni Madam Sonia. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumawag agad siya kay Attorney Adrian upang i-report ang posibleng kidnapping. Samantala, si Divina naman ay hindi na rin mapakali. Kahit siya ang may pasimuno ng panlilinlang, hindi niya alam na darating sa puntong may masasaktan. Ngunit sa kalagitnaan ng investigasyon, bigla namang nawawala si Madam Sonia. At sa sisi ng labas ng bahay ni Divina, kitang-kita ang isang puting SUV na kinuha si Sonia sa mismong gabi na nawala si Raymond. Isa itong malaking palaisipan. Maya-maya pa, natagpuan ang isang bangkay sa damuhan sa Tagaytay, basag ang mukha at sunog ang ilang bahagi ng katawan. Agad na pinaghinalaan itong si Raymond. Ngunit sa ginawang DNA test, laking gulat ng lahat, hindi ito si Raymond. Ang bangkay ay pag-aari ng isang dating kaibigan ni Divina, isang taong naglaho rin ilang taon na ang nakaraan matapos nilang pag-awayan ang isang malaking halaga ng pera. Habang papalalim ang investigasyon, nadiskubre ni Charlene na may lihim pala si Divina, isang video diary na iniwan niya sa lumang hard drive ng isang computer. Doon ay ikinuwento ni Divina kung paano siya inutusan noon ni Madam Sonia na ipitin si Raymond para makontrol ang kanyang mga ari-arian. "Kung hindi ko ginawa ito, papatayin nila ako. Hindi lang ako ang target nila, pati ikaw, Charlene at ang anak niyo ni Raymond," sabi ni Divina sa video habang umiiyak. Laking gulat ni Charlene.
Hindi niya alam na pati pala ang buhay ng anak nila ay nasasangkot sa dilim ng mga lihim ng nakaraan. At habang binabasa niya ang natitirang bahagi ng diary, isang address ang nakalagay sa dulo, isang abandonadong bodega sa may Caloocan. Doon, kasama si Attorney Adrian at ang pulisya, nilusob nila ang lugar. Sa loob, narinig nila ang sigaw ng isang lalaki, "Tulong!" Agad silang pumasok at doon nila natagpuan si Raymond, nakagapos, nanghihina, ngunit buhay. Nandito si Sonia, siya ang may pakana ng lahat, nanginginig ang tinig ni Raymond. Ngunit paglingon nila, wala na si Sonia. Nag-iwan lang ito ng isang sulat, hindi pa ito tapos. Marami pa akong alam. Mula sa araw na yon, isang bagong kabanata ng katotohanan ang binuksan. Maraming tanong ang wala pang kasagutan. Sino ang kakampi? Sino ang tunay na kalaban? At habang nagpapatuloy ang kaso, unti-unting bumabalik ang tiwala ni Shirlene kay Raymond. Ngunit ang sugat sa kanilang relasyon ay hindi madaling paghilumin. Isang tawag ang natanggap ni Shirlene mula sa isang babaeng misteryoso. "Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol kay Divina at kay Sonia, makipagkita ka sa akin, mag-isa." Hindi na nga nagawa pang aminin ni Mang Dado dito kay Princess ang katotohanan tungkol nga kay Divina. Kahit pa nga pinipilit pa nitong si Princess na sabihin sa kanya ni Mang Dado kung bakit nito iniiwasan itong si Divina. Nagtataka na din kasi si Princess kung bakit palagi ngang pumupunta itong si Divina sa bahay nila at parang tinatakot pa si Mang Dado. Hindi rin nagawa ni Mang Dado na takutin itong si Divina kahit pa nga sinabi niya na magsusumbong siya sa mga kapulisan sa pangharas na ginagawa nito. Ayon kasi kay Divina ay hinahanap niya lang naman ang kanyang biological daughter. At ang takot niya nitong si Mang Dado ay baka isipin talaga nitong si Princess na siya ang biological daughter nitong si Divina. Kaya naman gusto sana ni Mang Dado na makaiwas na. Ayaw pa rin pumayag nitong si Princess na pumunta sila ng Bicol dahil ibig sabihin kasi nito ay iwan niya sa Savior at alam niyang masasaktan na ito. Ayaw ngang saktan nitong si Princess itong si Savior at gusto niya pa rin namang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Samantala, nang mabuksan na nga ni Dane ang cellphone ng isa sa mga tauhan nitong si Divina ay agad niya ngang tinext ang hinihinala niyang mastermind nito. Wala kasing pangalan subalit nakita niya na nagpapadala ito ng pera tuwing manghihingi ito. Kaya naman sinubukan niya nga itong i-text at sinabi nga niya na kapag hindi ito nagpadala ng pera ay susiguraduhin niya na magsusumbong sila sa mga pulis. Agad namang inasikaso ni Jenny ang perang kailangan ng mga tauhan dahil siya ang nakareceive ng text na ito. Tinawagan niya nga si Divina at nung una nga ay pumayag ito. Ngunit sa pagpunta niya nga sa lugar kung saan nga sila magkikita nung tauhan sana ni Divina ay ilang oras na rin siyang naghihintay. Walang kalam-alam si Jenny noon na minamanmanan nga siya ng grupo nila Dustin na siyang totoong nag-text sa kanya. Dahil dito ay tinawagan niya nga si Divina at ayon sa kanya ay hindi pa niya nabibigay ang pera. Naghinala nga si Divina at sinabi niyang parang may mali kaya't agad niyang pinaalis itong si Jenny. Ngunit ang hindi alam nitong si Jenny ay nasundan na nga siya ni Napusoy kasama nga si Savior at si Princess. Lalong-lalo na nga ang napakatalinong kaibigan nitong si Dustin. Agad niya nilang navideohan ang pagpunta nitong si Jenny na nangangahulugan niya na si Divina ang mastermind ng lahat. Habang pinapanood nila ang video sa cellphone ni Dustin, napansin ni Savior ang isang pamilyar na lalaki sa background, isa sa mga bantay sa ospital kung saan nakaratay noon ang ina ni Princess. Ibig sabihin, may koneksyon pa si Divina sa nangyaring pagkawala ng mga medikal na dokumento ng ina ni Princess. Hindi na to simpleng pananakot lang, mariing wika ni Dustin habang ina-adjust ang focus ng video. Ito na ang ebidensyang hinihintay natin. Ngunit bago pa man nila maipadala sa mga otoridad ang video, biglang nawala ang signal ng cellphone ni Dustin. Napansin nilang may dumaan na van at mukhang kinukunan sila ng litrato. Agad silang naghiwa-hiwalay sa takot na baka may mangyaring masama sa kanila. Nang gabing iyon, habang mag-isang umuwi si Princess, may isang misteryosong papel na isiniksik sa ilalim ng kanyang pinto. "Alam namin ang totoo. Tumigil na kayo o isusunod namin ang mahal mo." May kasamang larawan ito ni Savior na tila kinukuhanan habang natutulog sa boarding house. Nang makita ito ni Mang Dado ay nagpasya na siyang ibunyag ang lahat kay Princess. Sa pagitan ng hikbi at takot ay sinabi niya ang matagal na niyang itinatagong lihim, hindi si Princess ang tunay niyang anak. Isang gabi raw, mahigit 18 taon na ang nakaraan, may isang babaeng duguan na nag-iwan ng sanggol sa labas ng kapilya. Inaruga nila ito ni Aling Vanny, ngunit hindi na muling bumalik ang babae.
Ang babaeng yon si Divina, 6 ang dado, nanginginig. At ang sanggol na yon ikaw, Princess. Nalaglag ang hawak na cellphone ni Princess. Ang buong pagkatao niya ay tila gumuho. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon kung susugod siya kay Divina, biglang pumasok si Pusoy sa bahay, duguan at humihingal. Si Dustin dinukot. Hinarang siya kanina pag-uwi. Kinuha ang cellphone niya. Nagkatinginan silang lahat. Dali-daling kumilos si Princess, si Xavier, at si Pusoy para subukang sundan ang huling lokasyon ni Dustin gamit ang tracker app. Dinala sila nito sa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan. Sa loob ng bodega, dinig nila ang tinig ni Dustin na sumisigaw. Ngunit may mga bantay sa paligid. Sa tulong ng isang matandang trabahador doon na dating tauhan ni Divina at gusto nang tumigil sa kasamaan, nakapasok sila sa loob. Nagtagumpay silang mailigtas si Dustin, ngunit bago sila makalabas, dumating si Divina, kasama si Jenny at ilang armadong lalaki. Akala nyo ba matatalo nyo ako? Hindi nyo alam kung sino ang kinakalaban nyo, sigaw ni Divina. Itinutok ng isa sa mga tauhan ni Divina ang baril kay Princess. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, humarang si Mang Dado. Kung kailangan mong pumatay, ako na lang. Anak ko siya, kahit hindi siya galing sa akin, anya. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Nagkagulo. Tumakbo si Princess palapit kay Mang Dado na duguan at humihinga ng malalim. Anak, patawarin mo ko, bulong nito bago tuluyang mawalan ng malay. Habang papalabas sila, dumating ang mga pulis, tumugon sa emergency signal ni Xavier. Naaresto si Divina at ang kanyang mga tauhan. Habang inihahatid siya sa police van, tumingin siya kay Princess at sinabi, hindi pa to tapos. May mas malalim pa kayong kailangang tuklasin. At sa likod ng lahat, sa isang madilim na silid ng isang opisina sa Maynila, may isang matandang lalaki na nakamasid sa lahat ng balita. Panahon na para lumabas ang tunay na ama ni Princess, bulong nito habang iniikot ang isang gintong singsing sa kanyang daliri. Hindi nga kinaya ni Madam Sonia ang tungkol nga dito kay Libby dahil matapos nang ipad na test nitong si Divina, itong si Princess at itong si Sherlyn ay napag-alaman nga niya na ito talaga ang tunay na mag-ina. Hindi niya rin mawala ang inis kay Mang Dado dahil sa totoo lang kung hindi talaga inampo ni Mang Dado itong si Princess, ay siguradong hindi magkukrus ang landas nitong si Princess at nitong si Charlene. Kung kaya naman, itinago niya nga ng husto ang DNA test result na yon, ngunit ipinakita niya muna iyon kay Libby. Nasaktan nga si Libby matapos nga niyang malaman na itong si Princess pala talaga ang tunay na anak nitong si Sherlyn at itong si Raymond. Subalit matapos nang makuha ni Divina ang kanyang nais na maging parte nga ng pamilya Cristobal, dahil tuluyan na ang nakipagkalas itong si Sherlyn dito kay Raymond ay nanatili nga sa bahay ng mga Cristobal itong si Divina. Subalit na rin sa hindi naman siya marunong sa gawaing bahay, hindi rin siya marunong mag-asikaso ng mga pagkain. Kaya naman hindi nga sila nagkasundo nitong si Madam Sonia. Dito na nga nakita ni Madam Sonia ang tunay na pag-ugali ni Divina na hindi niya nga inaasahan. Maging itong si Libby na ay parang walang pakialam itong si Divina at parang umiikot lang ang mundo niya kay Raymond. Dahilan para sitahin nga siya nitong si Madam Sonia. Ilang araw na ring nagmamaktol itong si Libby dahil pinag-uusapan na nga siya ng mga estudyante o kapwa niya estudyante sa eskwelahan. Matapos na nilang malaman na si Xavier na nga at itong si Princess. Dito nga ay isinumbong niya nga ito kay Divina. Subalit parang wala ngang pakialam itong si Divina. Nang magtalo nga ang dalawa ay rinig na rinig ni Madam Sonia ang sinabi nga nitong si Divina na walang karapatan si Libby na pagsalitaan siya ng hindi maganda. Anak niya lang ito. Ikinagulat niya ni Madam Sonia ang bagay na ito subalit wala pa siyang sapat na ebidensya. Kaya naman minanmanan niya nga ng husto itong si Divina at dito niya narinig ang tungkol sa DNA test result na isinagawa nga niya. At laking gulat nga niya na itong si Charlene pala, at si Princess ang tunay na mag-ina na ang ibig sabihin niya ay si Princess ang kanyang tunay na apo. Sinubukan niya ngang kausapin itong si Divina subalit nagalit nga si Divina sa kanya. Sinabi pa nitong si Sonia na kapag nalaman ni Raymond ang buong katotohanan tungkol dito ay sisiguraduhin niyang maghihiwalay na silang dalawa. Ngunit ayon kay Divina ay papatayin muna niya si Madam Sonia bago mangyari iyon. Nang gabing iyon, lihim na tinawagan ni Madam Sonia si Charlene. Sa isang sulok ng hardin sa likod ng bahay ng Cristobal, nag-usat sila sa ilalim ng malamlam na ilaw. Nanginginig ang tinig ni Charlene habang ibinubunyag kay Sonia ang matagal na niyang alam. Alam ko na noon pa man pero tinakot ako ni Divina.
Sinabi niyang ilalantad niya ang pagkakamali ko noong kabataan ko kung magsasalita ako. Nagpasya si Madam Sonia na ilantad na ang lahat. Ngunit sa mismong araw na plano niyang gawin ito, biglang nawala ang kanyang mga dokumento, kasama ang DNA test result. Ang kwarto niya ay pinasok ng hindi kilalang tao. May bakas ng sapilitang pagpasok sa bintana. Natagpuan niya sa loob ng kanyang drawer ang isang papel na may nakasulat lamang, "Tahimik ka kung ayaw mong sumunod sa kanila." Habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumalalim ang misteryo. Isang kasambahay ang lumapit kay Libby. "May nakita po akong notebook ni Divina na itinago sa ilalim ng kama niya. May mga listahan ng pangalan at larawan mo, pati si Charlene may mga marka ng nga. Parang may plano siya." Kinabukasan, may lumapit kay Princess na matandang lalaki, si Mang Dado. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos hindi makatingin ng diretsyo. "Anak, may kailangan kang malaman. Hindi ako ang tunay mong ama. At may mas matindi pa, si Divina siya ang dahilan kung bakit nawalay kayo ni Charlene. Ibinenta ka niya." Gumuho ang mundo ni Princess. At sa gitna ng emosyon, dali-dali siyang pumunta kay Madam Sonia. Ngunit pagdating niya roon, naratnan niyang duguan ang matanda sa loob ng silid. May tama ito sa ulo at nawalan ng malay. May iniwan namang cellphone sa tabi nito, nakarecord ang huling pag-uusap nila ni Divina. Dito tuluyang nabunyag ang lahat, ang sabwatan, ang kasinungalingan, at ang plano ni Divina na kunin ang yaman ng Cristobal gamit ang peking ugnayan kay Raymond. Bigla namang naglaho si Divina, at may mga ulat na nakitang sumakay ng bangka papuntang ibang bayan. Habang ginagamot si Madam Sonia sa ospital, dumating si Raymond. Nanginginig ang mga kamay nito habang pinapanood ang video na nakuha sa cellphone. Hindi makapaniwala. Tumulo ang luha niya at agad niyang pinuntahan si Princess. "Patawad anak, patawad sa lahat. Di ko alam ang totoo noon." Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa isang tahimik na gabi, may tumawag kay Charlene mula sa hindi kilalang numero. Babae ang nasa kabilang linya. "Hindi pa ito tapos. Huwag kang masyadong kampante. May utang pa kayo sa akin." Dito na nagsimula ang panibagong takot. Sino ang nasa likod nito? Buhay pa ba si Divina? O may mas malalim pang lihim ang pamilyang Cristobal? At habang natutulog ang buong bahay, sa dilim ng bodega, may mga mata na nagmamasid. May mga yapak na marahang dumadaos-dos. At isang tinig ang maririnig sa kadiliman. Ang totoo ay hindi nyo pa alam ang kalahati. Dahil nasa pambabaliktad ni Sonia at Divina kay Charlene ay dito nagwala sa galit itong si Raymond dahil akala niya ay totoo ang mga ibinibintang ng mga impakta sa kanya. Paano ba naman pinalabas kasi ni Sonia at Divina na pinapaanal na raw ni Charlene ang kasal nila ni Raymond kahit hindi naman ito totoo? Paniwalang paniwala naman itong si Raymond sa mga kasinungalingan ng kanyang mama at ng impaktang si Divina. Bakit kasi Raymond hindi mo gamitin ang cellphone mo para tawagan ang asawa mo at alamin ang totoo? Naku po naman talaga. Kaya nagmumukha ka tuloy enggot na paniwalang paniwala sa mga kasinungalingan ng mga nasa paligid sa iyo at ginatungan pa ng peke mong anak na si Libby. Walang kaalam-alam itong si Raymond na hindi naman talaga niya tunay na anak itong si Libby. Samantala, ipapaalam naman na ni Adrienne kay Charlene ang mga sinabi ni Sonia sa kanya na puro kasinungalingan na pareho ni Divina na inaasikaso na raw ni Raymond ang annulment nila ni Charlene. Kaya dito naman nagulat si Charlene at hindi makapaniwala na magagawa ni Raymond yun sa kanya. Paano kasi pinagtritripan lang naman kayo ng mga impakta na sina Divina, Sonia at Libby? Kaya dahil dyan ay dito nasugod si Charlene sa bahay nila Raymond. Subalit ang sasalubong naman sa kanya ay ang bruhang si Divina at tinatago pa itong si Raymond at ayaw ipakiusap kay Charlene. Ngunit hindi pa titinag itong si Charlene at tutuloy talaga ito sa kwarto ni Raymond. Subalit masya-shock itong si Charlene dahil makikita niya si Raymond na walang saplot sa katawan dahil may ginawa itong si Divina kay Raymond na inalis ang damit habang ito ay natutulog at palalabasin na may nangyari na naman sa kanilang dalawa. Kaya dito labis na masasaktan na naman si Charlene dahil akala niya ay niloloko talaga siya ni Raymond. Ngunit isang matinding sigaw mula sa ibaba ang yumanig sa buong bahay. Tumakbo si Divina pababa at nadatnan nila si Adrienne na hawak-hawak ang cellphone. May na-record pala itong video na nagpapakitang si Divina ang naghubad kay Raymond habang ito'y tulog. "Huwag mong itanggi. May ebidensya ako," sigaw ni Adrienne. Laking gulat ni Charlene sa nadiskubre.
Ngunit bago pa man maipakita ang video kay Raymond, biglang sinunggaban si Adrian ni Libby at sinubukang agawin ang cellphone. Nag-agawan sila sa may hagdanan at sa gitna ng komosyon, nahulog si Libby pababa at nawalan ng malay. Samantala, sa ospital habang nilalapatan ng lunas si Libby, dahan-dahang lumalabas ang mga sikreto. Isang nurse ang lumapit kay Charlene at inabot ang isang lumang envelope na naiwang dokumento ni Libby, birth certificate na nagsasabing ibang lalaki ang ama nito. Hindi si Raymond ang ama, bulong ng nurse. Matagal nang alam ni Divina ito. Itinago lang para kontrolin si Raymond. Halos mapaluhod sa gulat si Charlene. Gusto na niyang isumbat lahat kay Raymond, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil mas malalim pa siyang dapat matuklasan. Habang si Raymond naman ay unti-unting nadudurog sa konsensya. Sa gabing yon, muli niyang tinawagan si Charlene. Ngunit imbes na sagutin, isang estrangherong babae ang tumugon. Kung gusto mong malaman ang totoo, pumunta ka sa dating bodega ni Don Mario alas 11 ng gabi. Walang paliwanag, walang pangalan, pero dala ng matinding gutom sa katotohanan, pinuntahan ito ni Raymond. Sa dilim ng bodega, isang babaeng nakabonet ang humarap sa kanya. Matagal na kitang minamanmanan, Raymond. May karapatan kang malaman ang lahat. At dito, ipinakita ng babae ang isang flash drive. Laman nito ang mga easy recordings sa bahay ni Sonia at Divina, mga pag-uusap kung saan planado ang lahat mula sa simula, ang pagpapanggap ni Libby bilang anak, ang pagmanipula kay Raymond, at ang balak na pag-agaw ng mga ari-arian niya. Sa sobrang pagkagulat at pagkayamot ni Raymond, halos mabaliw siya. Tumakbo siya sa bahay nila Divina. Doon niya naabutang gising si Sonia at hawak-hawak ang mga dokumento ng lupain nila. Lahat ito plano nyo. Ginamit nyo pati anak ko. Ngunit hindi sumagot si Sonia. Tumawa lang ito at sumagot, wala ka nang magagawa, Raymond. Kami ang may hawak ng alas. Sa labas ng bahay, nakaabang na si Charlene kasama si Adrian. Sa pagkakataong ito, buo na ang loob nilang ilantad ang lahat. Dumating na rin si Xavier, dala ang mga pulis at social worker. Divina, Sonia, inaresto na kayo dahil sa panlilinlang, falsification of documents, attempted murder, at obstruction of justice. Habang kinakaladkad palabas si Divina, sinisigaw nito, hindi pa tapos to. May babalikan pa ako. Sa kabila ng lahat, may bagong liwanag sa pagitan ni Charlene at Raymond. Sa wakas, nahubaran na ng maskara ang mga sinungaling at ang mga lihim ay naibulgar. Ngunit ang mas nakakakilig. Habang pinapanood ni Charlene si Xavier at Princess sa may hardin, nakita niyang naglalakad si Xavier patungo kay Princess. May dalang maliit na kahon. Princess, will you marry me? Tanong ni Xavier. At sa gitna ng luha, gulat, at kasiyahan, tumango ang dalaga. Magkakaaminan na nga ng feelings ang dalawa na sina Princess at Xavier. Kaya naman labis ang kasiyahan ni Xavier dahil sinagot na rin siya ng dalaga. At marami tuloy ng mga netizen ang kinilig sa dalawa. Ngunit ang matamis na simula ng kanilang pag-ibigan ay tila mababahiran ng panganib at intriga. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Libby kapag nalaman niya na may relasyon na ang dalawa? Mas lalo kaya siyang manggagala sa galit kay Princess. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa pagkakampihan ng tatlong bruha na sina Divina, Libby at Sonia dahil paniniwalain niya nila itong si Raymond na si Charles daw ang gustong makipaghiwalay sa kanya. Kaya raw ito magpa-file na ng annulment. Kaya dito lalong magwawala sa galit si Raymond at hindi naniniwala sa mga pinagsasabi ng mga impakta. Ngunit ang hindi niya alam ay niloloko lamang siya mismo ng kanyang mama para lang mawala si Charles sa buhay nila at si Divina ang papasok. At paniniwalain din nila itong si Charlene na si Raymond daw ang gustong makipaghiwalay sa kanya, kaya rin daw ito magpa-file ng annulment na pupunta itong si Charles sa mansyon para kausapin si Raymond. Subalit si Divina naman ang bubungad sa kanya at ayaw ipakausap kay Charles. Ngunit magpupumilit itong si Charlene na makita si Raymond. At dahil sa inis ni Divina, dadalhin niya tuloy si Charles sa kwarto ni Raymond. At dito magugulat naman si Charles dahil makikita niya itong si Raymond na nakahubad habang ito'y natutulog. Kaya dito lalong masasaktan si Charlene dahil akala niya ay totoo ngang wala ng pagmamahal sa kanyang asawa at ipinagpalit na siya kay Divina. Subalit ito ay kagagawan lamang ni Divina at sinasadya niya talaga na mangyari ito na alisin ang damit ni Raymond para palabasin na may nangyari na naman sa kanilang dalawa para lalo nga namang masaktan itong si Charlene.
Ang hindi alam ni Divina, may lihim na kamera si Mimi sa hallway ng mansyon at naitala nito ang buong pangyayari mula sa pagtanggal niya ng damit ni Raymond habang ito ay lasing na lasing at walang malay. Samantala, si Libby naman ay hindi pa rin matanggap ang pagkakaroon ng relasyon nina Princess at Xavier. Kaya't lihim siyang nakipagkita kay Madam Sonia upang gumawa ng plano para ilayo si Xavier kay Princess. Sa tulong ng mga peking mensahe na galing kunwari kay Princess na nagpapahiwatig ng panloloko, sinimulan na nilang guluhin ang isipan ni Xavier. Habang lumalalim ang gabi, biglang may sumabog sa loob ng garden ng mansyon ni Raymond. Nagdulot ito ng takot at kaba sa buong bahay. Agad-agad na lumabas ang mga kasambahay at si Charlene, na nooy papalayo na sana, ay bumalik at sumugod sa pinanggalingan ng pagsabog. Doon ay nakita niya ang isang sunog na larawan nila ni Raymond sa araw ng kanilang kasal. Isang mensaheng nakasulat sa likod, ito na ang simula ng wakas mo. Dito na nagsimulang magduda si Charlene na may mas malalim pang motibo sina Divina, Sonia, at Libby. Humingi siya ng tulong kay Mimi upang imbestigahan ang lahat ng kilos ni Divina. Sa kanilang pagsisiyasat, nadiskubre nila ang isang lihim na silid sa likod ng opisina ni Sonia kung saan nandoon ang mga dokumento ng peking annulment. Pati na rin ang peking medical report na pinasok sa pangalan ni Charlene para palabasin na ito ay may mental instability. Samantala, si Princess ay nagsimulang makatanggap ng mga pananakot sa pamamagitan ng sulat na inilalagay sa locker niya. Lumayo ka kay Xavier o babahiran ng dugo ang pag-ibig nyo, ang sabi ng una. Akala niya ay simpleng pananakot lang ito, hanggang sa isang araw ay muntikan na siyang masagasaan ng isang itim na van sa labas ng eskwelahan. Mabuti na lang at naitulak siya ni Xavier sa gilid, pero nagtamo siya ng sugat sa braso. Nagdesisyon si Xavier na protektahan si Princess sa lahat ng paraan. Ngunit ito'y mas nagpahigpit ng galit kay Libby na noon ay lihim na nagpapagamot sa isang psychiatrist dahil sa pagkahumaling kay Xavier. Nabunyag sa therapist nito na matagal na pala siyang may kondisyon, obsessive love disorder, na mas lumala pa nang makitang masaya si Xavier sa piling ng iba. Habang patuloy ang kaguluhan, nakatanggap naman si Raymond ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Isang boses ng lalaki ang nagsabing, kung gusto mong malaman ang totoo, magpunta ka sa abandonadong warehouse sa may San Vicente bukas ng alas 11 ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Sa kabila ng pagdududa, nagpunta siya. Doon ay may sumalubong sa kanyang lalaking nakamaskara at iniabot ang ESC drive. Ito ang katotohanan. Piliin mong maniwala. Pagbalik niya sa mansyon, palihim niyang pinanood ang nilalaman ng ESC. Laman nito ang mga video ni Divina habang kinakausap si Sonia at Libby, pinaplano ang lahat mula sa paninira kay Charlene, ang peking relasyon nila ni Raymond, at ang pagsira sa buhay pag-ibig nina Xavier at Princess. Lahat ay malinaw na dokumentado. Sa gitna ng lahat, isang mas nakakakilabot na revelasyon pa ang sumabog, hindi pala si Libby ang tunay na anak ni Charlene. Isa itong lihim na matagal nang tinatago ni Sonia na ikinubli ang tunay na pagkatao ni Libby at pinalaki ito bilang kasangkapan sa mga plano niya. Ngayon, ang tanong, ibubunyag na ba ni Raymond ang katotohanan? Mapapatawad pa ba siya ni Charlene sa lahat ng paniniwala niya sa kasinungalingan? At sino ang misteryosong lalaking nasa likod ng impormasyon? Isa ba itong kakampi o bahagi rin ng mas malaking larong kinasasangkutan nila? Samantala, si Princess ay patuloy na lumalaban para sa pag-ibig nila ni Xavier. Ngunit may nakaabang na panganib, isang taong handang pumatay para lang mapanatiling sirain ang relasyon nila. Kung isa ka sa naniniwalang dapat na malaman ni Charlene ang buong katotohanan, at dapat ay manindigan si Princess para sa pagmamahal nila ni Xavier, pakilik mo na ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa iyong panonood. See you on the next video.